Hello ulit mga ka-antrip, tuloy-tuloy na po tayo. Welcome back again to our channel. Kumusta po ulit kayo? Hello, shoutout sa ating super ka-antrip na talagang #1 palagi at lagi talagang nanonood at nagko-comment at nagre-react ng ating mga videos sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. Shoutout to you, sir, at syempre kay Sir Brand France 8595 na palaging present at nagla-like talaga sa ating mga video. Hello and thank you so much sa iyong support, sir. Thank you sa palaging pagbisita sa lahat ng mga videos natin dito. Thank you so much po. Shoutout din po sa Reels Motorcycle Parts and Service Center sa Davao City at sa atin pong lahat ng mga paulit-ulit na bumibisita dito sa ating channel. Marami pong salamat. At ngayon naman po ang i-share ko sa inyo at pag-uusapan po natin ang pinaka kakampi natin dapat sa ating negosyo, sa ating motor shop business, sa ating motor parts and accessories business. At ito rin, sila din ang pinaka nakakaaway ng karamihan, nakakaaway ng mga owner ng mga motor parts and accessories business or ng mga motor shop business. Sino ba sila? Ano ba sila? Sila po yung mga tinatawag nating mga mekaniko. Actually po, ang mga mekaniko, sa totoo lang, sila po talaga yung kapartner natin sa ating negosyo. At tayo din ang kapartner nila sa kanilang mas malaking kinikita. Ang nangyayari po kasi, napakarami pong mga hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan ng mga motor shop owners versus doon sa mga mekaniko. Ito #1 po #1 po sa una talaga yung mga mekaniko, hindi ko nila lahat. Maswerte na lang ako dahil magpa 5 years na yung aking mekaniko na pinaka-loyal dito ay walang pinagbago sa aming relasyon bilang magka-partner dito. Magka-partner tinatawag ko kasi sila nagpapalakas ng ating negosyo, sila din ay pinapalakas natin ang kanilang mga kinikita. Pero of course, without our perseverance at ang ating pagsisikap, without ang ating kapital, wala tayong naipundar na ganito, na wala din silang mapagtatrabahuan. Kaya hindi rin pwedeng sabihin na hindi kikita or hindi naging shop itong ating shop kung wala sila. Dahil in the first place, tayo ang nag-decide na magkaroon ng negosyo. Nung na-put up na, saka sila nag-join sa atin para din sila ay kumita. So, ang pinakaunang problema po pag tayo ay nagkaroon na ng mekaniko kapag hindi maganda, minsan nga maganda yung pag-uusap sa umpisa, sa pag-apply pa lang, sa pagsisimula, ang ganda ng usapan, malinaw. Pero along the way, lumalaki po. Karamihan sa mga mekaniko, hindi man lahat ay lumalaki ang ulo. Yumayabang, nagiging bastos, hindi na lang sa mga motor shop owners, kung pati na rin sa mga customers. Alam nyo po, sa mga hindi nakakaalam, marami akong mga na mga message, ayan, comment sa salubong na yan ang pinaka-problema ng mga shop owners. Palagi sila nagko-complain sa mga mekaniko nila na ang yabang, lumaki ang ulo, napaka-entitled, grabe ka-demanding. Yes, totoo po yan. Hindi naman po lahat, pero karamihan po talaga. Nagiging palasagot, mayroon pa na grabe daw ka palasagot. Kung makasagot ay wagas na kabastos na rin. Totoo po yan, napakarami po mga mekaniko kasi ang feeling talaga nila ay hindi tayo makakasurvive without them. Totoo naman po na hindi lalakas, nakisinlakas ng mga mekaniko kung wala sila. Pero yung without sila, hindi tayo makakapag-put up o hindi tayo makakapagnegosyo o hindi tayo makaka-move forward, ay hindi naman magandang pakinggan or tamang pakinggan yun. Kasi kung sila din ay hindi na sa shop mismo nagtatrabaho, ay hindi rin ganun kalakasan ang kita nila kung naghihintay lang sila ng mga walk-in. Totoo po yun. Second po, ang mga mekaniko kasi, yung feeling nila na parang importante sila, na pinapakita mo or binibigay mo lahat. Karamihan, binibigay mo na ang palad mo, pati siko talaga ay kakagatin pa. Ganun po ang karamihan na nangyayari pag masyado po natin silang binibaby at masyado natin pinapakita. Na talagay sila'y, kumbaga sila na ang naging dugo, ang naging backbone ng ating business. Hindi ko po sinasabing hindi natin sila alagaan, hindi tayo maging mabuti sa kanila. But
yung tama lang. Yung tama lang na alam dapat ang boundaries. Ako sa totoo lang, hindi ako nagbabago ng rules simula't simula hanggang sa ngayon. Nagkakaproblema din kasi minsan, nagkakaroon ng kumbaga samaan ng loob along the way. Kaya remind din sa mga owners na panindigan po ninyo kung ano yung inyong mga in-offer from the start. Napakarami din kasi mga motor shop owners na maganda lang din po talaga sa umpisa. Totoo din po yun. Kaya mga nagre-rebelde din yung mga mekaniko minsan. Kasi ang ganda ng usapan nung umpisa. Along the way, nung lumalakas na, nung kumikita na maganda, umiba, kumambyo agad yung may-ari din ng shop owners. So karamihan yan, halimbawa, usapan nila, sige, wala na akong party sa kasi kailangan mo na mekaniko so lahat ng pabor ibibigay mo talaga. Wala akong party, yung lahat ang kinikita mo ng ang kinikita mo, akin lahat gamit, akin tools. So pasok ka na, may allowance ka pa. Over-pampering po yun at saka lalaki po talaga ang ulo ng mekaniko kapag ganun. At dapat, kapag ganun po yung offer nyo, ay kaya nyong panindigan. Which is, sinasabi ko po sa inyo as may experience na po at siguro medyo senior na dito sa mga baguhan pa lang. Although, hindi naman talaga akong pinaka-senior. Pero sa mga na-experience ko po, na-share ko sa inyo, napakahirap pong panindigan yan. Number 1, okay lang po talaga yan na hindi ka makikishare ang shop mo kapag nag-uumpisa pa lang. That's what we call privilege para doon sa bago pa lang, maliit pa lang shop mo, kunti pa lang kinikita ng mekaniko. Yes, bigay mo po ang privilege. 6 months, 1 year na hindi ka manghihingi ng parte doon sa kinikita niya kasi mahina pa eh. Ikaw pa nga magbibigay ng allowance kung wala talagang kita kahit pang gasolina man lang. Pero kung along the way lumalakas na ang shop mo, lumalaki na ang kinikita nila, dumadami ang pangangailangan sa shop, dumadami ang demand para sa mga tools, sa mga bayarin sa kuryente, At kapag i-required ka na ng munisipyo, ng city hall, ng separate na permits para doon sa shop maliban sa store mo, ay doon na po nagkakaroon ng pagbabago. So, ano mangyayari? Ngayon, gagawin ng shop owner, ganito na. Magbabawas na ako ng ganito kasi malaki na naman ang kinikita nyo. Gaganito na ako, manghihingi na ako. Doon na magre-rebelde ang mekaniko na sasabihin na, nung una ang ganda-ganda ng usapan, biglang nagbago, ganito, ganun. So may mga ganun din kasi pong mga instances, may mga ganung pagkakataon. Pero pag nailatag nyo po from the start na kung ano ang inyong pag-uusapan, pinag-usapan, or pagkakasunduan, and then, sabi nyo rin na along the way, or kung mayroon mang pagbabago, halimbawa dito sa amin, na may separate na permits itong so ibig sabihin parang cargo ko na kasi yung kinikita ng shop, which is mas malaki ang sa mekaniko na pupunta, magkano lang sa atin, parang tayo pang nagkakargo ng mga taxes nila. 'Di ba? So, pwede ninyong ipaliwanag 'yun sa sa mga mekaniko ninyo, pwede nating pag-usapan. But for me, parang kinover ko na lang siya doon sa yung kita namin, instead na mapunta sa amin or sa owner pandagdag, is parang yun ay magka-cover up ang percentage nun doon sa permits ng shop mismo. So, magkaroon ng maliwanag na pag-uusap. Marami po talagang pagkakataon na ang mga shop owners po talaga ay grabe yung pasensya na binibigay sa mga mekaniko kasi nga kailangan natin sila. Kaya sila nagkakaroon din ng pag-iisip na ibibigay nito ang mga ididemand ko dahil kailangan nila ako. May nakapag-share sa akin na ultimo wifi, pagkain, merienda, may allowance pa, may porsyento pa sa trabaho, pala absent pa, lagi pang late, ang yabang pa. You see, hindi deserve, di ba? Hindi deserve, masyadong pinamper. Pero, kapag ganun na talagang mekaniko mo, ang hirap na talaga nung pakisamahan. Sa totoo lang, sa amin dito, sa ilan ang naging mekaniko namin, kasi kapag pala absent, kinakausap ko, na pinapaliwanag ko na hindi ba ito nakakatulong sa pamilya nyo? Bakit ganon? So, may mga pinaalis na rin ako dyan sa pala absent, palaging late. At mayroon naman ng isa na konti na lang talaga ay talagang paalisin ko na. Buti na lang, ayun, siya na ang umalis.
At may pagkayabang pa ng pagkakaalis. Nagmalaki. Ayun na malas, sa nilipatang shop, na-kick out din kaagad. Gayon nga dahil nga sa ugali. Kaya, ang hirap-hirap, sila yung ano natin, sila yung kakampi natin, sila din yung pinaka-kaaway natin. Ang maganda dito is, kumbaga, balansehin lang na, halimbawa, kung parang umu-over na, ay kailangan na talagang pagsabihan or kailangan na talagang, kumbaga kung may sungay na, ay kailangan na talagang tapyasan yung sungay, 'di ba? Kasi malay mo, meron palang may naghihintay lang ng pagkakataon na gustong mag-apply. Kaya lang nandyan pa siya na sumasakit ang ulo mo, stress ka, hindi makapag-apply. Meron naman dito, halimbawa, or sa ibang shop, ang problema naman yung mga mekaniko, sila-sila ang nag-aaway. Pataasan ng ihi, pataasan ng pride, pagalingan. So most of the time, sa case namin, yung mga umaalis ay hindi talaga sa amin yung nagkakaproblemahan. Sila, nagkakatampuhan sila. Kaya may umaalis, may dumadating, pero yung pinaka namin original ay dito pa rin talaga. Ang nagustuhan ko rin talaga sa kanya, excuse me, pagdating sa trabaho, wala akong masabi. So, kaya sinasabi ko sila yung pinakakampi natin, kakampi natin, kasi sila nakakatulong sa negosyo natin, sa pagpapaunlad, sa pagpapalaki. At sila din yung kaaway natin, kasi once na sila ang sumira sa atin, at kahit na hindi nila tayo sirain, sa ugali pa lang nilang ma-attitude, mayabang, basto sa mga customer, masisira talaga tayo dito. Why prolong the agony, diba? Kung talagang hindi kaya ng ang ugali sa attitude, di let go talaga natin. Ganun talaga Baka may dumating pa mas better kaysa kanya. Naghintay lang pala ng pagkakataon. Kasi minsan yung natin, yung doon sa para lang ding pag-ibig yan na naghihintay ka na baka magbago, tapos naging worse pa, diba? So, sayang lang yung pagkakataon kasi masisira at masisira ka rin. Kung attitude na kasi ang pag-uusapan, ang hirap niya na talagang ituwid. Hindi kagaya kung skills lang ang kakulangan, pwede niyang matutunan. Pero pag attitude na, damay ang shop, damay pa rin yung damay pa yung relasyon ninyo. So, ang maganda dito, kakampi nila tayo, syempre sila hindi rin naman talaga ma-perfect yan. May mga pagkakataon talaga na talagang magagalit sa kanila ang customer or talagang nagkaroon ng problema. Ako namamagitan talaga ako, pinagtatanggol ko yung mga mekaniko kung talagang, halimbawa nandyan ako, let's say for example, yung sa may nangyari dito na na grabe yung nung customer namin. Ako alam ko mismo talagang CDI talaga. Medyo mahal yung CDI kasi ng Wave 125. So, hindi. Ano ba yun ng CDI? Hindi yata Wave 125. KLX yata or something like that. Basta't mahal yun. Ngayon, pinipilit niya na hindi daw talaga CDI ang sira, na bakit kinabitan nun, na ang mahal-mahal. Ngayon, papatanggal ko yung CDI. In-explain ko, may video ako na binidyohan ko. Kasi nga, yun nga yung CDI nun. So, ako talagang nakipagharap sa kanya, kinausap ko talaga siya. Hanggang sa nag-end kami na, ngayon ma'am, kung ayaw mo talagang bayaran yan dahil ini-insist mo na hindi yan ang sira, bakit pinalitan niya na naman pala, switch naman pala, ayan, kinabitan na natin ang switch ngayon, ipapatanggal ko yung CDI, ayaw umandar, pasensyahan tayo, itutulak mo yung motor mo, kasi pag ibinalik ang CDI, umaandar, ngayon ayaw mo, kasi mahal siya. So, okay lang. Sabi ko nang ganun, kukunin ko po ang CDI. So, hindi ko na pinaabot na sila ng mekaniko ang nagtalo. Nag-bat-in na ako. So, tayo ang kakampi nila, pinagtatanggol natin sila. Kaya dapat, same din yung nila, yung pakikutungo na, yung kumbaga yung give and take at intindihan. Kasi sila talaga yung kakampi natin. Kung anong dapat gawin, kung halimbawa may kailangang diskartehan, kung halimbawa ganito na lang, kaya pa ganito. Diba? Pero kapag attitude na ang may problema, don't prolong the agony. Kumbaga, hindi mo kailangang magtiis talaga. Ngayon, pag kinausap mo na, winaningan mo na at ganun pa rin, wala tayong magagawa. Kaysa naman magkonsumisyon ka, diba? So, yun lang. Pero from the start talaga, kailangan nakalatag. Kailangan nakalatag yung iyong rules, kailangan nakalatag yung gusto mo, kailangan nakalatag yung mga pinag-usapan nyo. Pag sinabing ganitong porsyentuhan ganito, pag sinabing ganyan, walang magbabago, huwag ka rin na shop owner na maganda lang sa umpisa,
tapos kakambyo kapag nakikita mong kalakasan na. At tayo mga shop owners, tayo mag-umpisa at sa atin po magsisimula ang honesty. Yun bang kung ano yung kanila talaga, hindi tapyasan, hindi bawasan, hindi bigay sa kanila talaga. Sa akin, ultimo 8 pesos siya na dinagdag sa labor nila, talagang nililista yan. Sinusulat ko talaga yan. Ayoko na may masabi sila na sa atin nagsusimula yung korupsyon, 'di ba? Tapos halimbawa may utang, kung kailan nagbayad, talagang ililista yan. Sa kanila yan eh. Kumbaga, wag mong pangunahan, wag kang manguna sa korupsyon para hindi sila maghinanakit at hindi kanila korupsyonan. Although, may mga mekaniko talaga sadyang makapal ang mukha na nagkaroon din ako ng mekanikong ganyan. Kanya na nga lahat ng labor kasi kanya na naman ang mga tools. Siya ang actually nag-offer ng sarili niya na pwede siya makishop doon sa amin kasi may shop nga. So, lipat niya yung mga tools niya. Ngayon, nangyari, yun na nga, binigay mo na ang lahat, kinain pati siko. Sa kanya na lahat ng kasi kanya naman din gamit. Tapos, ang ginagawa niya, pag may kailangan customer, since hindi naman alam ng nanay ko, kinakausap niya, niya ako, ginabitrin niya, kinakausap niya ang customer na meron pala siya sa kanila, ganun, second hand, okay. Dinadala niya dun sa bahay nila. So, tinanggal ko siya rin ang nawalan, na karma din siya. Nauwi din sa wala, tapos 2 times siya nag-asa sa akin, kung pwede siya dito, hindi ko tinanggap. Kahit na wala pa akong mekaniko nun, hindi ko talaga siya tinanggap. So, yun lang po. Kaya latag lang nung mga dapat, pero kung attitude problem, yun ang masasabi ko. Don't prolong the agony. Pag-usapan, after pag-usapan, magkaroon ng maliwanag na rules. After that, magkaroon ng warning. After that, game over. Hanggang doon na lang talaga. Dahil tayo mga shop owner, alam ko, given na ibibigay natin ang lahat ng pangunawa at pabor para sa kanila. Dahil kailangan natin sila. So, ang tendency kasi nun, ang backfire naman na ginagawa nila, lumalaki ang ulo na akala mo naman talaga hindi na sila pwedeng palitan at walang may kayang makakagawa ng kaya nilang gawin. Baka nga meron pa yung tatahitahimik lang, hindi kasing yabang at kasing laki ng ulo nila at napaka-demanding. Diba? See you on my next video. Ayan, napahaba ang video natin. Please comment down below. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo. At see you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!